Evelyn, halika na, kakain na. Opo, tay, nandyan na po. Dalian mo. Tsaka mapaparami ka ng kain ngayon, anak. Nagluto ako ng paborito mo. Talaga po? Ano po bang niluto ninyo? Ginataang tulingan. Binuksan ni nanay ang nakatakip na bagong saing ng tulingan. Pinuno ng amoy nito ang buong kusina. Dahil doon ay kaagad akong nakaramdam ng kakaiba nang maamoy yon. Nahilo ako at di ko yun nagustuhan. Isang bagay na pinagtatakhan ko rin sa sarili ko. Tulad ng sabi ni nanay ay paborito ko naman talaga ang tulingan, pero sa pagkakataong yun ay biglang sumama ang aking pakiramdam. Bigla akong naglaway. Di lang iisang beses na napalunok ako dahil pinipigilan kong gumawa ng isang bagay na maaaring makapagpagulo sa isipan ng aking mga magulang. Subalit, kahit anong gawin kong pagpipigil, ay hindi ko na napigilan pa ang maduwal. Mabilis akong napatakbo sa lababo at doon nga ay tuluyan ng bumaliktad ang aking sikmura. Na para bang nais nitong ilabas ang laman ng aking tiyan gayong hindi pa man din ako nagsisimulang kumain. Nang matapos ay bumalik ako sa hapagkainan, napansin ko kaagad ang pananahimik ng mga magulang ko. Nagkakatitigan sila at tila pinakikiramdaman ng isa't isa kung sino ang mauunang magsalita. Umami ka na sa amin, Evelyn. Anong nangyayari sa'yo? May masama ka bang nararamdaman? O sadyang nag-iinarte ka na sa ulam ngayon? Hindi po. Mukha nga pong masarap ang luto ni nanay, kaso wala po akong gana. May sakit po yata ako. Kanina pa po ako nahihilo pagkagising ko eh. Bakit ka naman nahihilo? Siguro puyat ka. Siguro nga po. Tsaka po siguro. Muli akong napaduwal kaya hindi ko na naituloy ang aking mga sasabihin. Sa totoo lang ay meron talaga akong problema. Hindi ko lang masabi sa kanila ng harapan dahil nahihiya ako. Hindi ko alam kung paano aaminin sa kanila ang hinala ko na nangyayari sa aking katawan. Magdadalawang buwan na kasi akong hindi dinadatna ng buwan ng dalaw kaya malamang ay buntis ako. At hindi ako pananagutan ng nakadisgrasya sa akin. Yung lalaking magiging ama ng aking anak ay hindi ko naman kasintahan. Kaya naman ang sinabi ko sa kanya ang aking kalagayan ay basta na lang niya akong iniwan at sinabing ayusin ko raw ang problema ng mag-isa. Buntis ka ba? Inay, ano ba namang klaseng tanong yan? Siyempre, Huwag kang magsisinungaling sa akin. Yang mga pagduwal-duwal mo at pagkukulong mo sa kwarto, hindi normal yan. Hindi lang basta sakit yan. Kaya umaming ka na kung meron ka mang dapat aminin. Totoo ba? Buntis ka? Magsalita ka! nang makita ko ang galit sa mga mata ng mga magulang ko ay natakot ako. Parang nagkaroon ng bara sa aking lalamunan kaya hindi ako makapagsalita. Tuloy-tuloy lang sa paglandas ang aking mga luha. Doon na nila naunawaan ang aking kalagayan. Doon nila naisip na tama sila. Buntis nga ako. Sinong walang hiyang ama ng dinadala mo? Ni kami! Ni wala ka pa nga ipinapakilalang nobyo o manliligaw sa amin ng nanay mo! Itay, patawarin niyo po ako. Isang malakas na sampalagad ang dumapo sa aking pisngi. Mas lalong lumakas ang aking paghagulgol. Hindi ko masabi sa kanya ang ama ng bata dahil natatakot akong magkaroon ng gulo. Mula sa isang mayamang pamilya ang lalaking yon at makapangyarihan sila. Ayokong mapalaban doon si tatay dahil tsak na wala siyang laban. Baka saktan lang siya kapag nagkataon. Napaiyak na rin si nanay at saka ako niyakap. Ano naman to, Evelyn? Saan ba kami nagkulang ng nanay mo? Bakit mo naman to ginawa sa amin? Hindi ko po sinasadya. Patawarin niyo po ako. Anong hindi sinasadya? Maaari bang hindi sinasadya ang paggawa dyan? Ano yan? Hindi mo kagustuhan? Nirape ka ba? Hindi po.
Magsabi ka para alam namin kung ano ang gagawin natin dyan! Nanatili akong tahimik at nakayuko. Di ko talaga maamin kay tatay ang lahat ng mga detalye tungkol sa nangyari sa akin. Tinanggap ko lahat ng masasakit na salita. Alam ko, deserve ko naman lahat ng yon. Ang laki pa naman ang inaasahan ko sa iyo, Evelyn. Pinag-aral kita para magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Ginawa ko ang lahat upang hindi ka matulad sa amin ng iyong nanay. Pero anong ginawa mo? 19 anyos ka pa lang, nagpabuntis ka na! Ni hindi mo pa natatapos ang kolehiyo! Tama na, Renato. Hindi na makakatulong sa sitwasyon ng ating anak ang panunumbat mo. Ayan! Kaya lumalaki matigas ang ulo kasi palaging ganyan eh. Binibaby mo! Pinagbibigyan mo palagi! O hindi kayo na mag-usap mag-ina! Umalis si tatay. Lumabas siya ng bahay at iniwan kaming dalawa ni nanay na umiiyak. Nang kami na lang dalawa ni nanay ay kinuha niya ang aking kamay at marahang hinaplos yun ng dahan-dahan. Sandali lang, ha? Tatawagin ko lang ang tatay mo. Pagbalik ko, kailangan ay makausap ka na ng matino. Huwag ka nang magsisinungaling sa amin ng tatay mo, anak. Alam mo, totoong nakakagalit ang nangyari sa'yo para sa kahit sino pang mga magulang. Pero sana, huwag mong alisin sa amin ang karapatang malaman ng buong katotohanan, anak. Magulang mo kami. Kami ang magiging kakampi mo sa bagong yugto na ito ng buhay mo. Opo, Nay. Sasabihin ko na po. Tumayo siya at tinawag ang aking ama. Kinalma ko ang aking sarili. Naghanda ako sa isang mas maramdamin pang pag-uusap. Bumukas ang pinto ng kusina at iniluwan yon ang madilim pa rin na mukha ni tatay. Umupo siya sa katapat kong upuan. Evelyn, gusto ko malaman. Sino ang ama ng dinadala mo? Tay, pwede po bang wag na muna nating pag-usapan yan? Anak, hindi to basta-basta na bagay na pwedeng ipagpaliban. Sabi mo sa akin, sino ang lalaking yan? Kilala ko ba siya? Hindi ko po alam kung paano ko sasabihin sa inyo, Tay. Pero, siya si Aga. Si Aga po. Aga? Yung anak ni Don Mateo? Hindi mo nabanggit na kasintahan mo pala yon. Ni hindi mo nga ipinakilala sa akin eh. Hindi ko po siya boyfriend, Tay. Hindi mo nobyo pero nabuntis ka? Anong nangyari, Evelyn? Aksidente lang po ang lahat, Tay. Aksidente? Walang ganon. Lalo na't nabuntis ka. Paano mo sasabihin na aksidente yan? Hindi mo nga nobyo pero nagpagamit ka? Ganyan ka na ba kababa? Isang beses lang po yun at hindi ko po kagustuhan. Ibig mong sabihin, pinagsamantalahan ka ba niya? May ginawa ba siya sa'yo na labag sa kalooban mo? Hindi po, Tay. Ay nako, Evelyn, naguguluhan na ako. Sabi mo sa akin ang totoo. Huwag ka nang maglihim, anak. Ano ba talaga nangyari? Saan kayo nagkamali? Bakit mo hinayaang mangyari ito? Tay, hindi ko po alam kung paano nangyari ang lahat eh. Parang bigla na lang nawala ako sa sarili ko. Alam kong mali. Pero parang wala akong lakas para tumanggi. Mahalaga sa akin na maintindihan ko ang totoo. Hindi kita huhusgahan, anak. Kailangan lang natin malaman kung ano ang gagawin natin ngayon. Nakilala ko po si Aga doon sa sayawan nung fiesta. Sinayaw niya po ako nung gabing yun at nag-usap kami. Nung pauwi na po ako, tinambangan ako ng 5 lalaki na gustong gawan ako ng masama pero nilabanan po sila ni Aga at niligtas niya ako. Magmula po noon, naging malapit na kami sa isa't isa. Tay, nahulog ang loob ko sa kanya.
Naibigay ko po ang sarili ko sa kanya ng minsan. Isang beses lang po yun. Hindi ko po alam na magbubunga ang kapusukang yun. Hindi na rin kasi kami ulit nagkita matapos na nangyari yun eh. Kung ganun ay katawan mo lang talaga ang ginusto ng lalaking yun. Dahil matapos niyang makuha ang lahat sa'yo, hindi na siya nagparamdam. Tama po kayo, Nay. Nagkamali po ako. Akala ko pwede kami. Nasabi mo na ba sa kanyang bagay na to? Anong plano niyong dalawa? Nang nalaman ko pong nagdadalang tao ako, nabuhayan ako ng loob. Akala ko po yun ang magiging dahilan para maging kami at mahalin niya ako. Pero nagkamali ako. Sinabi niya na wala siyang balak na panagutan ng bata at wala daw siyang pakialam sa akin. Bahala daw ako sa buhay ko. Ano? Sinabi niya yun? Napatayo noon si tatay at nakita ko ang galit sa kanyang mukha. Kitang-kita ko ang paninikip ng kanyang dibdib, ang pamumula ng kanyang mga mata at ang mahigpit na pagkuyom ng kanyang mga kamao. Nag-iigting na rin ang kanyang mga panga dahil sa matinding galit. Ramdam ko ang matinding niyang galit na handang sumabog anumang oras. Tumayo siya na parabang nagpipigil ng emosyon, ngunit halata ang puot na gustong kumawala. Ang kanyang malalim na paghinga ay nagsasaad ng kanyang matinding pagkadismaya at galit, at alam kong may mga salitang nais niyang bitiwan, pero pinipigilan niya lang ang sarili. Magpakahinahon ka, Renato. Baka ikaw naman ang atakihin sa puso. Umupo ka at... Walang yang lalaki yon. Ang anak ko pa talaga ang lalapastanganin niya. Magbabayad siya. Ano pong gagawin niyo, Tay? Wala ka ng pakialam doon. Pero dahil may kasalanan ka rin, nararapat kang parusahan. Pupunta tayo sa albularyo upang ipalaglag ang dinadala mo. Napakabata mo pa para magbuntis. Tay, wag po. Ayoko po magpalaglag. Walang kasalanan ng batang to. Ayoko kainin ako ng konsensya ko. Ayoko mawala sa akin ang batang to, Tay. Hindi ko po kakayanin. Tay, maawa ka po. Ano na lang ang sasabihin ng mga kapitbahay natin na nagpuntis ka ng walang ama? Na disgrasyada kang babae? Hindi kita pinag-aral para lang maging usapan ng mga tao. Tay, nakikiusap po ako. Huwag niyo naman po ipalaglag ang dinadala ko. Bukas, kakausapin ko po ulit si Aga. Kumbinsihin ko po siyang panagutan ng bata para hindi po malagay sa kahihiyan ng pamilya natin. Biglang nanahimik si tatay. Tinitigan niya ako, mata sa mata. Tila sinusuri ang aking kaluluwa kung talagang seryoso ba ako sa aking mga sinasabi. Ang kanyang tahimik na pagtingin ay parang mabigat na parusa na nagdudulot ng pangamba at kaba sa akin. Ilang segundo lang ang lumipas, ngunit pakiramdam ko'y isang siglo ang lumipas sa pagitan namin. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya, kung galit, awa o pagkadismaya ang nangingibabaw, pero ramdam ko ang bigat ng kanyang paghatol. Siguraduhin mo lang, Evelyn, dahil ayoko maging usap-usapan ng mga kapitbahay at lalong ayoko mapahiya. Pagkatapos niyang sabihin yon, dumiretso na si tatay sa kanilang kwarto. Naiwan kami ni nanay sa hapagkainan, tahimik na tinatapos ang aming pagkain. Alam kong nag-aalala rin siya, pero wala siyang sinabing kahit ano. Nang matapos kaming kumain, sinabihan niya akong magpahinga na lang muna. Kinabukasan, maaga akong pumunta sa bahay ni na Aga at nagtanong-tanong tungkol sa kanya. Wala siya roon, pero may nagsabi sa akin na nasa koprahan daw siya kasama ang kanyang mga kaibigan. Agad akong nagtungo sa koprahan kahit na malayo ito mula sa kanilang bahay.
Alam kong kailangan kong magtiis sa paglalakad dahil kailangan ko talagang makausap si Aga. Pagdating ko doon, nakita kong nagiinuman lang sila ng kanyang mga barkada kasama ang ilang kababaihan mula sa aming baryo. Kahit alam kong lasing na siya, agad ko siyang pinuntahan. Aga, pwede ba kitang makausap? Tayong dalawa lang please. Bakit hindi mo na lang sabihin dito? Tinatamad akong tumayo eh. Aga, importante kasi ang sasabihin ko. Kung importante talaga, bakit hindi mo na lang sabihin dito? Gusto ko sana tayong dalawa lang para makapag-usap tayo ng maayos. Wala akong pakialam. Sabihin mo na. Nagulat ako dahil yun ang unang beses na sinigawan niya ako. Nawala ang lahat ng lakas ko sa katawan at nanlambot ako. Pero kailangan ko siyang kumbinsihin upang panagutan ang dinadala ko. Alam na ng pamilya ko na buntis ako. At alam na rin nilang ikaw ang ama. O ano ngayon? Gusto nilang panagutan mo ko. Kung hindi, ipapalaglag nila ang anak mo na dinadala ko. Eh ano naman ang pakialam ko kung ipalaglag mo yan? Hindi ba sinabi ko na sa'yo na hindi ko pananagutan yan? Bakit ba ang kulit-kulit mo? Aga, maawa ka naman sa amin ang magiging anak mo. At isa pa, mahal kita, kaya sana panagutan mo to. Ang mga salita ko'y puno ng pakiusap kay Aga pero parang bingi siya. Alam kong wala na akong ibang masasandalan kundi ang pagmamahal ko para sa kanya pero nararamdaman kong unti-unti nang nawawala ng saysay ang lahat. Napatayo noon si Aga at biglang nagbago ang kanyang itsura. May halong galit at panghahamak sa kanyang mga mata. Anong mahal? Hoy, para lang malaman mo, hindi kita minahal. Natukso lang ako sa'yo. At ngayon, pipikutin mo pa ako? Baka gusto mo lang ng isa pa eh. Kinansyawan si Aga ng kanyang mga kainuman na nagsabing gusto ko lang daw maulit kaya ako siya kinukulit. Nagtawanan pa sila noon parang wala silang pakialam sa sakit na nararamdaman ko. Napatingin ako sa kanila at saka ko sila namukhaan. Sila yung mga lalaking humarang sa akin noong gabi ng sayawan, ang mga lalaking binugbog ni Aga para iligtas ako. Napagtanto kong pinlano lang pala ni Aga ang lahat para mapalapit sa akin. Kasama silang lahat. Sa plano nagawan ako ng masama. Doon na ako lalong naiyak. Sige pare, pagbibigyan ko na to. Kayo na ang bahala sa labas ng kubo ah. Pagkatapos niyang sabihin yon ay purasahan niya akong hinila papasok sa kubo. Nagtatawanan ng mga lalaking kasama niya, parang gusto nila ang mga binabalak ni Aga. Nagpumiglas ako mula sa pagkakahawak sa akin ni Aga. Ano ka ba, Aga? Buntis ako! Hindi ba't ito naman ang gusto mo, ha? Maawa ka, Aga. Nakikiusap ako. Hindi na ako babalik dito. Hindi na kita guguluhin. Basta huwag mo lang ituloy ang binabalak mo. Nagpunta ka dito kasi alam mo na namimiss mo ko. Halika at paliligayahin kita, ha? Wag! Nakikiusap ako. Biniwan mo ako. Hayop ka, Aga. Wag! Nagmamakaawa na ako noon pero masyado nang naimpluwensyahan ng alak ang pag-iisip ni Aga. Samahan pa ng kansyaw ng kanyang barkada. Sa araw na yon, buong lakas niya akong nilapastangan. Hindi ko man lang naipagtanggol ang aking sarili. Ang bawat sandali ay puno ng takot at puot. Pero wala akong magawa kundi ang magtiis sa sakit at kahihiyan. Alam kong mula sa araw na yon, hindi na magiging pareho ang buhay ko. Gabi na nang magpasya akong umuwi, pero hindi ako pinayagang umuwi ni Aga. Pinilit niya akong ikulong sa kubo ng kanilang koprahan. Nakalabas lang ako nang makatulog siya sa sobrang kalasingan at doon ako nakatakas. Para akong basang sisiw habang umiiyak pa uwi ng bahay. Nang malapit na ako, nakita ko ni tatay at sinalubong. Bakas ang pagkabahala sa kanyang mukha. Hindi ako makapagsalita nun.
Sa halip, niyakap ko siya ng mahigpit at doon ko na naibuhos ang lahat ng aking luha. Anong nangyari? Bakit ganyan na itsura mo? Anong ginawa ng hayop na yon? Pero hindi pa ako makapagsalita para magpaliwanag. Patuloy lang akong umiiyak. Wala na akong ibang nagawa kundi umiyak sa bisig ng tatay ko. Pakiramdam ko'y nawalan ako ng lahat ng lakas. Inakay na lang ako ni tatay papasok sa aming bahay. Nakahanda na ang hapunan pero wala na akong ganang kumain. Tahimik na lang akong pinagmamasdan ni tatay, halata ang kanyang pagkabalisa. Pero hindi na niya ako kinulit. Hinayaan na lang niya akong makapagpahinga. Nakatulugan ko na lang ang pag-iyak kahit walang laman ang aking sikmura. Hindi ako nakapaghapunan pero parang wala na yung halaga. Wala na akong nararamdamang gutom kundi sakit at pagod sa lahat ng nangyari. Kinabukasan, maaga akong pinuntahan ng aking mga magulang sa aking kwarto. Anak, bumangon ka na. Mag-almusal na tayo. Tahimik akong sumunod at bumaba sa kusina. Habang kumakain ako, ramdam ko ang kanilang mga mata na nagmamasid sa akin, pero hindi muna nila ako ginulo. Tahimik silang naghintay na matapos ako bago magsalita. Pagkatapos ng almusal, hindi na nakapigil pa si tatay. Evelyn, ano ba nangyari kagabi? Bakit ka ginabi ng uwi? Bahagya akong natahimik at nag-isip ng paraan kung paano sisimulan ang kwento. Sa tuwing naiisip ko kasi ang nangyari kahapon, bumabalik sa akin ang sakit at hindi ko maiwasang lumuha. Hinugot ko ang malalim na hininga at sinubukang pigilan ang panginginig ng aking boses. Tumahan ka na at sabihin mo sa amin kung ano nangyari. Para sa ikapapanatag nating lahat. Tay, Nay, may nangyari po kasi kagabi. Si Aga. Nilabas na ang albuko ni Aga. Diyos ko, ang anak ko. Nagpuntahan ko po siya kahapon at sabihin sa kanya na panagutan ako. Pinagtawanan niya lamang po ako. Mga lasing po sila at sinabi niyang hindi niya magagawang panagutan ang nangyari sa amin at ang aking anak. Ang sabi pa po niya, kaya ako pumunta doon dahil gusto ko pa daw pong umisa sa kanya. Inay, yung mga lalaki na humarang sa akin sa pista, mga kaibigan po niya. Magkakaibigan sila. Pinagkaisahan nila ako. Mga walang iya sila. Mga demonyo sila. Hayop na lalaking yan! Mapapatay ko siya! Demonyo siya! Renato, huminahon ka muna. Ginawa ko na po ang lahat. Nagmakaawa ako sa kanya para palagutan niya ako pero yun po ang napala ako. Pinapoy niya ako. Pinapoy nilang pagkababae ko, tay. Dinala ako ni Aga sa kubo sa kanilang kuprahan at doon niya ako pinagsamantalahan habang pinapanood ng mga kaibigan niya. Punyetang Aga yan! Hindi ko mapapalampas to! Kailangan niyang pagbayaran ang ginawa niya! Renato, huwag mo nang ituloy yan. Delikado yan. Bitiwan mo yung itak. Alam mo namang malaking pamilyang babanggain mo. Baka mapahamak ka lang. Pero anak natin to! Hindi pwedeng basta na lang ganon! Naiintindihan kita. Mali ang gagawin mo. Talo ka sa mga yun. Makapangyarihan sila. Kahit mapatay mo si Aga. Paano kung gaganti ang pamilya nila? Uubusin nila tayo, kaya please lang mag-isip ka muna. Wala akong pakialam. Importante ay may ganti ko ang anak ko. Huwag mo akong pigilan kung ayaw mong maski ikaw ay masaktan ka. Nay, huwag na po kayong mag-away. Ayoko na po matagdagan pang problema.
naman nakikiusap ako. Niyakap ako ni nanay habang si tatay ay nagpipigil ng sarili. Alam kong puno siya ng galit, pero unti-unti siyang kumalma dahil kailangan naming mag-isip ng maayos sa sitwasyong yon. Ilang araw din akong hindi makausap ng maayos dahil sa ginawa sa akin ni Aga, kaya alalang-alala sa akin ang mga magulang ko. Si tatay din ay hindi makapagtrabaho ng maayos dahil iniisip pa rin niya ang paghihiganti, kahit alam niyang kami ang kawawa sa bandang huli. Isang buwan ang nakalipas ay saka pa lang ako natauhan at natanggap ang nangyari sa akin. Kung hindi kasi ako babangon ay walang mangyayari at baka madamay pa ang batang dinadala ko. Kahit gaano pa kasama ang kanyang ama ay wala naman siyang kinalaman doon. Hindi na rin itinuloy ni tatay ang sinabi niyang ipapalaglag ang bata dahil likas naman talagang mabait si tatay at naging magagalitin lang siya nang may nangyari sa akin. Naalimpungatan ako isang gabi dahil naramdaman kong puno na ang aking pantog. Agad naman akong bumangon upang pumunta sa aming palikuran. Madilim yun pero hindi ko alintana dahil nasanay na ako sa dilim at malinaw naman ang aking mga mata. Matapos kong magbawas ay nakita ko ang kaunting ilaw na nagmumula sa silid na pinagbabawal ni tatay. May silid kasi sa bahay na bawal kong pasukin mula pa noong ako ay bata at hanggang ngayon ay nahihiwagaan pa rin ako kung ano ang laman nun. Nakita kong bahagya itong nakabukas kaya may nakalabas na kaunting liwanag. Dahil sa lakas ng aking kuryosidad ay naisipan kong sumilip dito pero hindi ko inaasahan ang aking nakita. Nagulat ako dahil sa ginagawa ni tatay. Nakaupo siya sa gitna ng mga nakatirik na mga kandilang itim at hawak-hawak niya ang isang bungo ng tao. Nanatili pa ako saglit upang malaman ang kanyang ginagawa. Dahil sa katahimikan ng paligid, ay dinig na dinig kong umuusal siya ng dasal gamit ang salitang hindi ko maintindihan. Pagkatapos ay pinatakan pa niya ng sariling dugo ang bungo ng tao na kanina pa niya hinahawakan. Kakaiba rin ang itsura ni tatay habang ginagawa niya yon. Parang hindi siya tao. Ang talim ng kanyang mga tingin at ang bigat pa ng boses na tila ba nanggagaling pa sa kailaliman ng lupa. Takot na takot ako na baka mahuli niya kaya agad akong umalis at bumalik sa aking silid. Kinabukasan paggising ko ay nakita ko si tatay. Normal ang kanyang itsura, malayong malayo sa naging anyo niya kagabi. Nakangiti ito at tinawag ako para sumabay sa kanyang pagkain ng agahan. Kumusta naman ang pakiramdam mo? Hindi ka na ba nilalagnat tuwing umaga? Hindi na po, tay. Tapos na siguro ang paglilihi ko. Mabuti naman kung ganon. Pero huwag ka muna maglalalabas ha. Baka makita ka ng kapitbahay at kung ano-ano pang sabihin. Bakit po, tay? Alam mo naman ng mga tao kung ano-ano ang nakikita. Baka mapansin nila ang tiyan mo at kumalat pa sa buong baryo ang pagbubuntis mo. Hindi pa naman po malaki ang tiyan ko. Normal pa naman ang itsura nito. Huwag ka nang matigas ang ulo. Kahit maliit pa yan, mapapansin pa rin yan ng mga tao. Pwede ba makinig ka na lang sa akin? O siya, aalis na ako. Hinihintay na ako sa trabaho. Mag-iingat po kayo, tay. Pagkaalis ni tatay ay hinarap ko naman ang aking ina. Nag-usap kami ng masinsinan. Alam kong may alam siya sa lihim ni tatay. Nay, para saan po ba yung pinagbabawal na silid sa bahay natin? Bakit mo naman gustong malaman? Hindi ko po kasi alam kung nanaginip lang ako kagabi o totoo yung nakita ko eh. Ano bang nakita mo? Nakita ko po si tatay kagabi. Ibang itsura niya eh. Nakaupo siya sa gitna ng mga nakatirik na kandilang kulay itim tapos parang may dinadasal habang pinapatakan ng dugo yung hawak niyang bungo ng tao.
Nananaginip ka lang, anak. Kung ano-ano kasing iniisip mo, kaya kung ano-ano rin ang napapanaginipan mo. Ganun po ba? Sige, hindi na po ako mag-iisip ng kung ano-ano po. Pero kahit anong paliwanag ni nanay, hindi maalis ang pagdududa sa isip ko. Para bang may tinatago silang dalawa sa akin at gusto kong malaman kung ano yon. Hindi na ako mapakali sa kakaisip sa nangyari kagabi kaya nagdesisyon akong alamin ang katotohanan. Kinagabihan, nagpasya akong gumising ng 10 oras ng gabi upang tiyakin kung may tinatago ba talaga sa akin sina nanay at tatay o kung panaginip lang ang lahat. Bumangon ako ng tahimik at kunwaring nagpunta sa palikuran. Sumilip-silip ako. Tinitingnan kung nakabukas ba ang pinto ng ipinagbabawal na silid. Pero wala akong nakitang bakas na nabuksan yon. Maya-maya pa nang wala akong napatunayan, pinili ko na lang bumalik sa aking kwarto. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, nasalubong ko si tatay sa madilim na pasilyo. Evelyn, gabi na. Bakit gising ka pa? Nagbanyo lang po ako, tay. Kayo po, bakit gising pa kayo? Magbabanyo rin. Matapos niyang magsalita ay nagdire-diretso naman siya sa banyo. Nabuhayan ako ng loob noon upang mapuna ng aking kuryosidad. Naghanap ako ng pagtataguan upang malaman kung saan didiretso si tatay pagkatapos niyang magbanyo. Lumayo ako ng kaunti upang hindi niya ako mahalata pagkatapos ay sumuot ako sa ilalim ng mesa upang hindi niya ako makita. Ilang sandali lang ang lumipas ay lumabas na si tatay sa banyo. Nagdire-diretso siya sa paglalakad at nakita kong dinaanan lang niya ang pinagbabawal na silid at pagkatapos ay dumiretso na sa silid nilang dalawa ni nanay. Naghintay pa ako ng ilang saglit dahil baka bumalik pa siya. Pero inabutan na ako ng antok kaya minabuti ko na lang na bumalik sa aking silid at napatunayan kong panaginip nga lang ang lahat ng nakita ko. Tanghali ay nakaramdam ako ng pagkainip. Lumabas ako ng bahay kahit naging kabilin-bilinan ng dalawa na wag akong lalabas. Bumili ako ng candy at ilang piraso ng chichirya sa tindahan. Doon ay naabutan kong nagchichismisa ng tindera at dalawa pa naming kapitbahay. Naging interesado ko sa kanilang pag-uusap dahil ang kanilang pinagkukwentuhan ay si Aga. Balita na hindi na raw naglalabas pa ang lalaki. May sakit daw ito at ilang beses nang itinakbo sa ospital pero walang makitang sakit. Ilang albularyo na rin ang nakikitang kasama ni Don Mateo na dinadala sa bahay nito pero balita pa rin na lumalala ang sakit ng binata. Kinagabihan sa harap ng kainan ay hindi ko napigilang ikwento sa kanila ang chismis. Lumabas ka ng bahay? Bumili lang naman po ako ng candy at... Huwag mo nang uulitin yan, ha? Kung ayaw mo magkaroon tayo ng problema, umayos ka. Sumunod ka sa mga sinasabi namin sa iyo ng nanay mo. Pasensya na po, tay. Hindi na po mauulit. Yung tungkol sa sinasabi mo kanina, alam mo, narinig ko rin yan eh. May nangyayari nga daw dun sa Aga na yun. Talaga ba, nay? Kumpirmado talaga na may sakit ang lalaking yon? Mabuti nga sa kanya. Karma yon, sigurado ko. Tigilan mo yan, anak. Hindi magandang natutuwa ka sa masasamang sinasapit ng iba. Hayaan mo ng anak mo. Natutuwa lang siya dahil kinarma ang walang hiyang yon. Natuwa talaga ako, tay. Dahil kahit na wala akong ginagawa, may iba namang gumanti para sa akin. Sino kayang gumawa sa kanya nun? Baka may ginawan din siya ng masama at dahil hindi na rin sila makaganti, pinabarang na lang siya o pinakulam. Kung sino man ang gumawa noon at hindi na nakatiis na karma magtrabaho, kaya sila na mismo kumilos. Matapos kaming maghapunan, dumiretso na ako sa aking silid upang makapagpahinga. Malalim na ang gabi nang muling maalimpungatan ako dahil sa ingay mula sa kabilang kwarto.
Hindi ko yon maintindihan kaya lumabas ako sa aking silid at napag-alaman kong mula sa silid ng aking mga magulang ang ingay. Lumapit ako upang mas marinig sila at doon ko narinig na nag-aaway pala sila. Bakit ako sinisisi mo wala naman akong kinalaman doon. Matagal ko nang itinigil ang ganyang gawain buhat ng pakasalan kita. At ayaw ko na rin ipamana pa sa anak natin at sa susunod pang henerasyon ng pamilyang ito. Kilala kita, Renato. Alam ko kapag nagsisinungaling ka, sinabi sa akin ni Evelyn ang nakita niya sa pinagbabawal na silid. Hindi nga ako nagsisinungaling. Maniwala ka sa akin. Asawa mo ko. Sinabi sa akin ng anak mo na nakita kanyang may kakaibang ginagawa sa silid na yon. Ano ngayon kung ako nga bumarang sa kanya? Nararapat naman talaga sa kanya yon dahil sa kawalang hiya ang ginawa niya kay Evelyn. Lalo akong nagulat sa aking narinig. Mambabarang pala si tatay. Siya ang bumarang kay Aga at ang nakita ko ng gabing yon ay ang paraan ni tatay sa pambabarang. Natakot ako kaya pumasok na lang ako sa aking silid at nag-isip ng kung ano-ano. Kaya pala hindi siya nagulat kaninang napag-usapan namin si Aga. Siya mismo ang may gawa nun. Nakatulugan ko na lang ang pag-iisip ng gabing yon at kinabukasan ay nagkunwari akong walang nalalaman. Baka kasi mapahamak pa ako. Pero mula noon, palagi ko nang inaabangan si tatay tuwing gabi. Umaasang muli ko siyang makikita na pumasok sa ipinagbabawal na silid. At hindi nga nagtagal ay natsyempohan ko na siya na pumasok sa ipinagbabawal na silid na yon. Palingalinga pa siya noon at sinisiguradong walang makakakita sa kanya. Ilang sandali pa ay pumasok na siya sa silid at isinarado ito. Nang makapasok na siya, ay lumabas na ako sa aking pinagtataguan at lumapit sa silid. Marahan ko yung binuksan dahil hindi naman nakakandado. Kaunti lang, yung sasapat ang mata ko upang makasilip. Doon ko nakitang muli si tatay. Gumuguhit siya sa sahig gamit ang kanyang dugo. Pinagmamasdan ko lang siya noon hanggang sa pinaikutan na niya ng kandila ang kanyang iginuhit. Nang masindihan na niya ang mga kandila, ay pumosisyon na siya sa gitna. Hawak-hawak ang bungo ng tao at isang garapon na naglalaman ng iba't ibang mga insekto. Nakita kong gumalaw ang kanyang bibig at narinig ko ang kakaiba niyang dasal. Nang matapos yon ay muli niyang pinatakan ng dugo ang bungo at binuksan na rin niya ang garapon. Muli siyang umusal ng dasal at nakita kong gumapang ang mga insekto patungo sa bungo. Ilang minuto pa ang nagtagal ay natapos na sa kanyang ginagawa si tatay. Isa-isa na niyang pinatay ang mga kandila. Umalis na ako noon dahil baka mahuli pa niya ako at mapagalitan. Dahil sa mga nakita ko ay sigurado na akong si tatay ang bumarang kay Aga. Natutuwa ako dahil ginagawa niya yon para sa akin, pero sa kabilang banda naman ay naaawa ako. Sobrang parusa na kasi ang natatanggap ni Aga at ang balita ko pa ay butot balat na lang ito. At tadtad pa ng mga sugat sa buong katawan na hindi naghihilom. Usap-usapan na rin sa aming baryo ang tungkol sa umaalingasaw na amoy na nanggagaling sa kanilang bahay. Hindi na raw nakatagal ang ilan sa kanilang mga katulong at isa-isa na silang nagsialisan. Kaya mismong si Don Mateo na lang daw ang nag-aasikaso kay Aga. Nang mabalitaan kong naghahanap si Don Mateo ng mga bagong katulong upang mag-alaga kay Aga, agad kong naisip na subukang pasukin ito. Hindi naman sa gusto kong alagaan si Aga, kundi naaawa ako at gusto kong malaman ang kalagayan niya. Ganito ang gawin mo, Ine. Linisan mo lang ang kanyang mga sugat dahil palaging bumabaho. Kailangan mo ring banyusan palagi ng pinakuluang dahon ng bayabas. Yun lang ang gagawin mo. 1 oras lang at maaari ka nang umuwi. Paano naman po ang sweldo? Bibigyan kita ng 300 kapag uuwi ka na. Hindi ka na siguro lugi dyan dahil 1 oras lang naman ang trabaho mo.
Opo, sapat na po yun. Matapos kaming mag-usap ni Don Mateo sa bakuran, sinamahan na niya ako sa kanilang bahay. Sa labas pa lang, amoy na amoy ko na ang mabahong amoy. Para itong laman ng naaagnas na hayop na napabayaan sa daan. Dahil sa amoy ay naduduwal na ako. Eto, Ineng, panyo. Ilagay mo sa iyong ilong para hindi mo maamoy. Ipinaliwanag ko na sa iyo kanina, kaya nagsialisa ng aming mga kasambahay. Tumango lang ako bilang tugon sa sinabi niya. Tinanggap ko ang panyo at itinali ito sa aking mukha upang matakpan ang aking ilong. Pero sa sobrang tapang ng amoy ay nalalanghap ko pa rin ang baho. Nang makarating sa silid ni Aga ay mas lalong tumapang ang amoy, pero tiniis ko na lang. Pero hindi lang pala ang amoy ang nakakadiri, pati pala ang itsura ni Aga. Butot balat na rin kasi ito at pagkatapos ay napakarami pang sariwang sugat sa katawan na may tumutulong likido na kulay berde. Para itong nana pero mas nakakadiri ang itsura. Buhay pa siya pero ang katawan ay parang sa bangkay na, naaagnas na. Sinubukan ko ng banyusan ang katawan ni Aga. May nakahanda na ring pambanlaw sa kanya. Pero nang pupunasan ko na ito ay bigla na lang nagsilabasan sa kanyang sugat ang iba't ibang insekto. Doon na ako napasigaw at napalabas ng kwarto. Nakasalubong ko naman si Don Mateo kasama ang isang lalaki na namumukhaan kong barkada ni Aga. Agad silang lumapit sa akin at nagmamadaling sumaklolo. Anong nangyari, Ineng? Bakit ka nagsisigaw? Kasi po, may mga insektong lumalabas sa mga sugat niya. Tsaka hindi ko na po kaya, uuwi na po ako. Napatingin ako sa lalaki at nakita kong pinagmamasdan niya ako mula ulo hanggang paa. Pagkatapos noon, tumakbo na ako palabas ng kanilang bahay. Mukhang namukhaan pa ako ng lalaki kaya kinakailangan ko nang umalis dahil iniisip kong baka mapahamak pa ako. Pag-uwi ko, tinanong ako ni nanay kung saan ako nanggaling. Sinabi ko na nag-iikot lang ako, pero pinagalitan niya ako. Dapat daw ay hindi na ako naglalalabas dahil lumalaki na ang aking tiyan. Tsak na mapapagalitan daw ako ni tatay kapag nalaman ng mga kapitbahay na buntis ako. Lumipas ang mga araw at naiisip ko pa rin ang itsura ni Aga. Nawala na ang galit ko sa kanya at napalitan na ng awa. Nakakaawa naman kasi talaga ang kalagayan niya. Buhay pa, pero inuuod na. Kung may lakas lang sana ako ng loob para pigilan si tatay, ginawa ko na. Pero natatakot din ako sa kanya kaya wala akong magawa. Kinagabihan, pagkatapos naming kumain, bigla kaming nagkaroon ng bisita. Nang pagbuksan yun ni nanay, sinabi niyang kaming dalawa raw ni tatay ang hinahanap. Paglabas ko, nakita ko si Don Mateo kasama ang lalaking barkada ni Aga. Itinuro pa niya ako at sinabing ako raw ang babaeng inargrabyado at nabuntis ni Aga. Kinakabahan ako noon dahil baka kung anong gawin nila sa amin pero nagbago ang pananaw ko nang lumuhod si Don Mateo. Renato, nakikiusap ako sa iyo. Alam kong nadehado ang iyong anak dahil sa ginawa ni Aga. Pero ako na ang humihingi ng tawad dahil sa kanyang kawalang hiyaan. Patawarin mo na sana siya at itigil na ang pambabarang sa kanya. Anong sinabi mo? Hindi kita maintindihan. Alam naman nating ikaw ang bumarang sa anak ko dahil sa ginawa niya sa iyong anak. Wala akong alam sa sinasabi mo. Ginawa niya na masama ang anak ko. Pero hindi ako gumanti dahil hawak niyo ang batas. Ipinapaubaya ko na lamang sa Diyos ang lahat. Pero wala akong kinalaman sa sinasabi mo. Hindi ako mambabarang. Huwag kang mambintang ng walang katibayan. Renato, marami akong koneksyon. Kaya nalaman kong mula ka sa angka ng mga mambabarang. Pakiusap, kung pagagalingin mo ang anak ko, pagsasabihan ko siya na pakasalan ng anak mo para mailigtas siya sa kahihiyan. Hindi ko alam kung bakit ayaw mong maniwala. Pero wala talaga akong kinalaman sa karma ng anak mo. Kung ayaw mo silang makasal, bibigyan na lang kita ng parte ng kayamanan ko.
iligtas mo lang ang anak ko. Siya na lang ang nag-iisa kong pamilya. Kahit magkano pa ang gusto mo, ibibigay ko. Pera ba? Lupain? Negosyo? Sabihin mo lang, kaya kong ibigay yon. Kahit pwesto pa sa gobyerno. Ilang beses ko bang uulitin sa iyo, Don Mateo? Wala akong kinalaman sa kung ano man ang nangyari sa anak mo. Tigilan mo na kami. Ikaw, Ining, ano bang sadya mo nung mamasukan sa amin? Gusto mo bang masiguro na nabarang nga si Aga? Gusto mong pagtawanan ang itsura niya para makaganti? Bakit hindi ka makasagot? Don Mateo, umalis na kayo dahil wala kayong mapapala sa amin. Wala akong kinalaman sa nangyari sa anak mo. Tumayo na noon si Don Mateo at nagbago ang aura ng kanyang mukha. Kung kanina'y nagmamakaawa, bigla na lang siyang naging matikas na siyang napatayo na parang galit na galit. Nanlilisik na ang kanyang mga mata. Hindi pa tayo tapos, Renato. Ibabalik ko sa iyo ang ginawa mo sa anak ko. Lintik lang ang walang ganti. Matapos siyang magsalita, umalis na siya ng aming bahay. Kaya pumasok na rin kami sa loob ng bahay saka nagsara ng pintuan. Anong sinasabi ng matandang yon? Namasukan ka raw sa kanila? Kasi po, nung nakaraan ay naghahanap sila ng katulong na maglilinis kay Aga. Nag-aalala lang po ako dahil sa mga nababalitaan ko kaya sinubukan ko pong mamasukan. Gusto ko lang po talaga makita ang itsura niya at sayang din po ang sweldo para sana may pandagdag ako sa gastusin ng anak ko. Kaso nga lang, natakot po ako nang makita kong nagsilabasan ng mga insekto sa kanyang sugat, tay. Kaya naman napatakbo ako sa labas at nakita po ako ng barkada ni Aga. Sa tingin ko siyang nagsabi kay Don Mateo tungkol sa ginawa ni Aga sa akin. Sinabi ko na sa'yo na huwag kang maglalalabas. Ginawa mo pa rin. Tapos, pumunta ka pa talaga sa kanila. Napahabak patuloy tayo at napagkamalan pa akong mambabarang. Napakatigas ng ulo mo. Hindi po ba? Anong ibig mo sabihin? Matagal ko na pong alam ang lahat. At narinig ko rin pong pagtatalo niyo ni nanay. Narinig ko mismo sa bibig niyo na ikaw ang nambarang kay Aga. Diba? Isa ka talagang mambabarang, tay? Hindi sila nagbibintang. Sadyang nalaman lang nilang totoo. Hindi na nakapagsalita noon si tatay kaya naman umalis na ako at pumunta sa aking silid. Naiwan silang dalawa ni nanay sa kusina. Pagkalipas ng ilang araw ay napabalita sa aming baryo na pumanaw na si Aga. Isang araw lang ang naging burol dahil labis na itong nangangamoy. At pumunta rin sa burol ang aking kaibigan na si Tanya. Binisita ako ni Tanya sa aming bahay para ibalita sa akin ang mga nasagap niyang impormasyon. Nag-usap kami sa loob ng bahay at palagi siyang napapatingin sa aking tiyan. Medyo halata na kasing lumalaki ito. Sinabi niya sa akin na narinig daw niyang nag-uusap si Don Mateo at ang isa niyang tauhan. Gusto raw nilang ligpitin ang ama ng nabuntis ni Aga pero kinakabahan raw siyang mangialam ang mga pulis. Halos maubos raw kasi ang kanyang mga salapi sa pagpapagamot kay Aga at wala na raw siyang maipambabayad sa mga ito pag nagkataon. Nagsuhesyon naman daw ang tauhan nito na ipatikim daw sa kanya ang sarili niyang gamot. Nang tanungin daw ni Don Mateo ang ibig nitong sabihin ay sinabi nitong ipabarang na lang din daw nila para sa sakit na lang din daw mamatay. At para matikman din daw nito ang dinanas ni Aga. Sinabi naman daw ni Don Mateo na magandang plano raw yon kaya pagkalibing daw kay Aga ay agad itong aalis upang humanap ng magaling na mambabarang. Kinabahan ako sa mga ikinuwento sa akin ni Tanya dahil nasa peligro ang buhay ni tatay. Napansin ni Tanya na hindi na ako mapakali ng mga sandaling yon kaya naman agad na niyang sinabi ang kanina pa niya gustong sabihin. Tinanong niya kung ako ba ang tinutukoy nilang nabuntis ni Aga. Hindi na ako makakapagsinungaling noon dahil halatado na ang aking tiyan. Kaya inamin ko na sa kanya ang lahat. Naawa sa akin si Tanya at saka niya ako niyakap. Bakit hindi ko raw sinabi agad sa kanya?
Idinahilan ko na lang ang sinabi sa akin ni tatay na huwag ko raw ipapaalam kahit na kanino. Makalipas ang ilang oras naming pag-uusap ay umuwi na si Tanya. Sinabihan niya akong mag-iingat at balaan ko raw si tatay dahil nasa panganib ang kanyang buhay. Nagpasalamat naman ako dahil sa ibinigay niyang impormasyon. Ang gusto niya lang talaga ay itsismis sa akin ang mga narinig niya pero hindi niya inakalang nakatulong pa siya sa amin. Pagkaalis niya, kaagad ko namang ikinuwento kay tatay ang sinabing balita ng kaibigan ko. Tay, may nalaman po ako kay Tanya. Narinig daw po niya kasi ang pag-uusap ni na Don Mateo at isa niyang tauhan. Nagbabalak po silang gumanti sa inyo. Paano siya gaganti? Wala na siyang mga tauhan. Yun nga po, at nabalitaan ko rin pong halos maubos ng kanyang pera sa pagpapagamot kay Aga, kaya naman wala na rin po siyang maipambabayad sa mga pulis kung sakaling makagawa siya ng gulo. Pero binabalak daw po niyang ipabarang kayo sa ibang lugar, tay. Huwag mo akong alalahanin. Malakas ako. Walang sino man ang makakapambarang sa akin dahil mararamdaman ko yung kaagad at pakokontra. Hindi na ako nagsalita noon at nanahimik na lang. Wala naman akong alam sa pambabarang kaya nagtiwala na lang ako kay tatay na kaya niyang labanan ang kakalaban sa kanya. Naniwala ako kay tatay na malakas siya kasi mula nga naman pala siya sa angkan ng mambabarang. Nang mailibing na si Aga ay agad namang napabalitang umalis ng baryo si Don Mateo. Kinabahan ako dahil baka nakahanap nga siya ng mas matinding mambabarang kesa kay tatay. Kahit kasi sinabi ni tatay na kaya niya ang kanyang sarili, ay nag-aalala pa rin ako para sa kanya. Ilang araw din akong naging balisa, kahit na alam kong nag-aalala lang ako para sa wala. Pero isang araw, ay bigla na lang nahimatay sa bakuran si tatay habang nagsisibak ng kahoy. Agad ko siyang pinuntahan noon at nagulat ako dahil nagdurugo ang kanyang ilong. Nay, dalian niyo po! Si tatay nahimatay! Nay! Ilang sandali lang ay dumating na si nanay at sabay naming inakay si tatay papasok ng bahay. Ihiniga namin siya sa kanilang silid at sinubukan ng pag-ayos ng pagdurugo ng kanyang ilong. Renato, anong nangyari sa'yo? Bakit ka nahimatay? Wala yon. May nadubok lang sa akin. Pero hindi siya nagtagumpay. Ano pong nanubok? Sinubukan akong barangin na kung sino man, pero hindi niya kinaya. Mas malakas kasi ako sa kanya. Pero bakit po kayo hinimatay at nagdurugo pa ang ilong? Nilabanan ko kasi ang nambarang sa akin gamit ang aking isipan. Pagkatapos ng insidenteng yon, bumalik si tatay sa kanyang pagsisibak ng kahoy. Lumipas pa ang ilang araw ay nanatiling malusog si tatay. Naulit pa ang mga pangyayaring yon pero lagi niyang sinasabi na nagtagumpay siya. Hindi ko alam kung paano niya nga ba nilalabanan ang mga nambabarang sa kanya. Hanggang isang araw ay napansin ko ang mga latay ng latigo sa kanyang likod. Naghubad kasi ng pang-itaas na damit ang tatay ko ng sandaling yon. Ang mga sugat at latay ay mukhang sariwa pa dahil pulang-pula ang mga yon. Anong nangyari dyan sa likod mo, tay? Bakit? Ano bang meron sa likod ko? Para kasing nilatay Ang daming mga sugat tapos may mga bukol-bukol din na maliliit. Ano? Sigurado ka ba? Opo, tay. Tingnan niyo sa salamin. Pagkatapos ng sinabi ko ay agad na tumakbo si tatay patungo sa kanilang silid. Maya-maya narinig ko ang usapan nila ni nanay. Ano yan, Renato? Bakit ka may mga sugat? Wala ito. Wala kayong dapat na alalahanin. Anong walang dapat alalahanin? Nakikita mo ba yung mga sugat at latay mo sa likod? Barang ba yan, ha? O kulam? Ginagantihan ka na ba? Gusto na! Hindi makakatulong ang pag-aalala ninyo. Dumito na lamang kayo ng anak mo at kailangan kong kontrahin ang sumpang ito. Mabilis na naglakad si tatay at nakita kong pumasok siya sa ipinagbabawal niyang silid.
Sinundan ko siya at bala kong panoorin ang kanyang gagawin. Nagalit si tatay nang makita akong nakatambay sa pintuan ng silid na yon. Hindi na palihim ang mga kilos niya. Lantaran na ang pagpasok niya doon dahil alam niyang kailangan niyang labanan ang anumang mangbarang sa kanya. Ano ginagawa mo dito? Lumabas ka ng silid ko. Lumabas ka ng silid na ito, Evelyn. Ngayon na! Pero gusto kitang tulungan, tay. Hindi pwede. Ayoko matutunan mong mambarang. Tama na sa akin na magtapos ang sumpang ito, anak. Kaya lumabas ka na. Pakiusap. Nakita ko ang pag-aalala sa mga mata ni tatay habang siya ay pumasok sa silid. Ang boses niyang puno ng galit ay nagpapakita ng pagnanais niyang itago ang kanyang ginagawa. Kahit na gusto kong tumulong, natatakot akong labagin ang utos niya at malaman ang lihim na yon. Kaya't umalis ako. Umupo sa labas. Nakakakilabot ang mga orasyong sinasambit niya. Matagal, nakakainip, pero hindi ako umalis sa kinaroroonan ko. Gayon din ang inay. Lumapit siya sa akin at nagyakapan kaming dalawa. Makalipas ang ilang minuto ay biglang tumahimik sa loob ng silid. Hinayaan lang namin yun ang una pero nang tumagal ay nangamba na kami ni nanay. Dahil sa aming pag-aalala ay binuksan na namin ang pinagbabawal na silid. Patay na noon ang mga itim na kandila habang si tatay naman ay nakahandusay sa sahig. Agad namin siyang inakay at dinala sa kanilang higaan. Napakataas ng kanyang lagnat kaya kumuha ako ng malinis na bimpo para lagyan ng tubig at itinapal sa kanyang noo. May mga bakas din ng dugo sa kanyang ilong at hula namin ay kanina pa yon tumigil sa pagdurugo. Sa palagay mo, ayos lang bang tatay mo? Kinakabahan ako, anak. Ayos lang naman po na yung tibok ng puso niya. Parang natutulog lang po siya. Mabuti pa, hayaan na natin siya makapagpahinga na muna. Diyos ko, sana'y maging maayos lang siya. Kung may mangyaring masama sa kanya, anak, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Huwag po kayo mag-alala. Kaya po to ni tatay, magtiwala tayo sa kanya. Inaya ko na lamang si nanay na magpahinga na at ako na ang nagbantay kay tatay sa buong magdamag. Kinabukasan na nang magising si tatay. Hindi namin inaasahan na pagising namin ay makikita naming tinubuan pa ng maraming bukol ang katawan niya. Tay, ano pong nangyari sa inyo? Nasalisyan ako. Ni hindi ko man lang naramdaman na binabarang na pala ako. Paano na po kayo niyan, tay? Malalabanan niyo pa po ba? Sinubukan ko kahapon pero naubos ang lakas ko. Ano na pong mangyayari sa inyo? Ano pong gagawin natin, tay? Natatakot po ako. Baka mapahama kayo. Susubukan ko pa rin labanan ang may gawa nito sa akin. At hindi ako titigil hanggat hindi nawawala sa akin ang sumpa niya. Huwag ka mag-alala, anak. Kayang-kaya ito ng tatay. Malakas ang tatay mo. Hindi ka dapat malungkot. At ganoon nga ang ginawa ni tatay. Araw-araw siyang nag-oorasyon sa ipinagbabawal na silid para kontrahin ang kung sino mang bumarang sa kanya. Pero siya ay nabigo. Lalo pang lumala ang kanyang kalagayan, mas malala pa sa nangyari kay Aga. Araw-araw na kasing may lumalabas na mga insekto sa kanyang katawan at ang mga insektong ito ay kumakain ng laman ng tao at pinagpepiestahan nila si tatay. Ang mga mumunting bukol naman niya sa katawan ay unti-unting bumuka at mga uod naman ang nagsilabasan doon. Iba na rin ang amoy ng kanilang silid pero nagawa pa akong orasyonan ni tatay upang di ko yun maamoy bago siya maratay. Parang bangkay na rin ang kalagayan ni tatay. Butot balat na ang dating matipunong katawan niya. Pero ang balat ay grabe pa sa pagkakaagnas dahil hawakan mo lang ito ay kusa ng hihiwalay sa manipis na laman. Akala ko ay yun ang pinakamatinding pagsubok para sa amin. Hindi pa pala. Dahil tinamaan din ng kaparehong sakit si nanay. Halos hindi ko na alam ang gagawin dahil pareho na silang inaalagaan ko. Halos maubos din ang kanilang ipon para sa mga gastusin. Hindi na kasi makapagtrabaho si tatay kaya hirap na ako.
Hindi ko alam kung saan kukuha ng panggastos. Hindi naman ako makapagtrabaho dahil sa pagbubuntis ko. Inaalala ko rin kung paano na lang kung manganak na ako. Ang dami kong alalahanin kaya bakas na sa aking katawan ang pangangayayat. Dahil sa labis na pag-iisip at pagpupuyat ay hindi ko na malayang naaapektuhan na pala ang dinadala kong sanggol. Anak, bakit parang namumutla ka? Ayos ka lang ba? Opo, Nay. Ayos lang po ako. Medyo nararamdaman ko lang na sumasakit ang puson ko at saka... Bakit ka natigilan, anak? Anong nangyayari? Aray! Nay, masakit po ang tiyan ko. Dinudugo po ako, Nay. Nayangan ako po. Anong nangyayari? Bakit ako dinudugo? Kailangan mong matingnan ng doktor. Diyos ko, sinong tutulog sa'yo? Parehas kaming mahina ng tatay mo. Ang sakit, Nay. Anong nangyayari sa anak ko? Tulungan niyo ako. Nay! Nay! Aray ko po! Tulungan niyo kami! Mahina, pero sapat naman ang lakas ng sigaw namin para marinig sana kami ng aming mga kapitbahay. Pero naging bingi sila sa mga sigaw na yon at sa paghingi namin ng tulong. Pinandidirihan na rin kasi nila ang pamilya namin at hindi nalingid sa kanila ang ginawang pambabarang ni tatay kay Aga. Gayon din ang aking kalagayan. Naging pulutan ako sa bawat umpukan ng mga tao. Sinubukan kong lumabas ng bahay para humingi ng tulong pero nakatingin lang sila sa akin. Naglakad ako ng naglakad hanggang sa naramdaman kong parang nanghina ang aking tuhod at napasadlak sa kalsada. Biglang nandilim ang aking paningin. Hindi ko na alam kung anong sumunod na nangyari. Madaling araw na nang magising ako. Maliit na ang aking tiyan. Ramdam kong wala na yung laman. Nasa isang bahay ako. Hindi ko alam kung kanino yon. Maya-maya ay lumapit sa akin ang isang matandang babae. Sinabi niyang nakita niya ako sa gilid ng kalsada at walang malay. Pinulsuhan niya ako at doon niya nalaman kung ano ang kalagayan ko. Dali-dali niya akong inuwi at nilunasan. Isa siyang manggagamot. Mabuti na lang daw at naagapan niya ako bago pa ako matuluyan. Pero hindi na raw niya naisalba ang buhay ng aking anak. Ibinigay niya sa akin ang isang garapon kung saan ay naroon ang kawawa kong anak. Nangilid ang mga luha ko habang ako'y naguguluhan at nanginginig sa magkahalong galit at awa sa sarili. Wala naman akong masisi sa mga nangyayari. Hindi na ako makapag-isip ng tama kaya umiyak na lamang ako. Diyos ko, anong nangyayari sa akin? Bakit po nangyayari ito? Anong dapat kong gawin? Nagtangka akong tumayo pero nanginginig ang aking mga tuhod. Masakit ang bawat parte ng aking katawan. Hindi ko kayang tumayo. Napakasakit ng nangyari. Hindi ko matanggap na sa isang iglap ay naglaho ang lahat. Ang pangarap ko at ang pangarap ko sa aking anak. Sinusubukan kong kumuha ng lakas mula sa mga natirang piraso ng sarili ko ngunit parang ang aking katawan ay naging isang malamig na nilalang na walang lakas. Sinabihan ako ng matanda na huwag puwersahin ang aking sarili. Baka raw lalo ako manghina. Kailangan ko raw magpalakas. Awang-awa sa akin ang manggagamot. Inalagaan niya ako sa loob ng halos 2 araw. Pinakain hanggang sa bumalik ang kaunting lakas. Hindi niya rin pinabayaan ang aking mga magulang matapos kong ikwento sa kanya ang kalagayan nila. Pinapuntahan niya ang mga magulang ko para gamutin at bigyan ng pagkain. Sinabi rin niya na nagpapagaling pa ako kaya hindi na sila gaanong nag-alala. Pagkalipas ng 5 araw ay nakaramdam ako na maayos na ang aking pakiramdam. Sapat na ang lakas ko para makauwi sa aming bahay.
Kumusta na po kayo, Nay, Tatay? Nandito na po ako. Pero hindi na makasagot noon ang aking mga magulang dahil sa labis na panghihina. Napaiyak ako at sa mga oras na yon ay parang naisip ko ng sumuko. Napakasakit na makitang ganoon ang kalagayan ng aking mga magulang. Doon ko nalaman na hindi pala nagawang gamutin ng manggagamot ang sakit nila dahil malakas ang mambabarang na gumagawa nun sa kanila. Kasalanan ko ang lahat ng to eh. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo ako pakiusap. Kung hindi dahil sa akin, hindi kayo nagkaganyan. Ako ang punot dulo ng lahat ng to. Kasalanan ko to. Dapat ako na lang nagdala ng lahat ng kamalasan. Sana hindi kayo nakaratay. Dapat ako na lang lahat ang nakaranas ng paghihirap. Anak, wala kang kasalanan dito. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Nanay, wala na po ang anak ko. Hindi niya na kinaya. Iniwan na niya ako. Kumapit po kayo. Huwag niyo hayaan na mag-isa na lang ako. Gagaling po kayo. Huwag po kayo mawawala sa akin. Hindi ko po kakayanin. Nay, Tay, pakiusap po. Magpakatatag po kayo, ha? Nang maubos na ang aking mga luha ay tumayo ako at ipinaalam sa kanila na ililibing ko sa aming bakura ng aking anak. Pagkatapos ko itong ibaon sa lupa, ay bumalik ako sa aking mga magulang. Nilinisan sila, binihisan at pinakain. Si Don Mateo, siyang may kagagawa ng lahat ng to. Siyang may kasalanan. Isang matalim na tingin ang ipinukul ko sa kawalan. Ngunit kahit gaano pa katindi ang galit na aking nararamdaman ay hindi ko naman alam kung paano siyang gagantihan. Napansin ko ang altar na noon ay halos puno na ng sapot at alikabok. Kinausap ko ang puon na nakalagay doon. Totoo ka ba talaga? Sa nangyayari ngayon, mas pinapaniwalaan ko ng demonyo kaysa sa'yo eh. Bakit? Bakit mo hinayaang maranasan namin ang ganito? Kung talagang totoo ka, baka pwede mo namang pakinggan ang dasal ko. Ang tanging hiling ko lang, himala. Yun lang ang hiling ko ngayon. Alam ko hindi ko na mababalik ang nawala pero sana pagalingin mo ang mga magulang ko. Tama na po. Bigyan mo na kami ng katahimikan, pakiusap. Kami ang inapi. Pero bakit kami ang naghihirap? Oo, may kasalanan din naman kami pero di ba? Sapat lang sa kanilang ginawa ni tatay. Pero bakit kami? Lahat kami naghihirap ng ganito. Nasaan ang hustisya? Akala ko ba patas ka? Bakit hindi ka namin maramdaman ngayon? Tinalikuran mo kami. Naging bingi ka. Nawalan ka ng pakialam sa amin. Paano kami magbabalik loob kung hindi ka namin maramdaman? Wala kang kwenta! Inubos ko ang lahat ng sama ng aking loob hanggang sa mapagod na rin ako sa pag-iyak. Ramdam ko ang bigat ng aking mga mata dahil sa pagkamugto. Mula sa sala ay humakbang na ako papunta ng kusina. Pero sa di malamang dahilan ay para akong nakarinig ng mga bulong na naging dahilan upang mapatingin ako sa kwarto kung saan isinasagawa ni tatay ang pambabarang. Lumakad ako ng dahan-dahan palapit sa silid na yon. Marahan ko ring pinihit ang seradura para mabuksan ito. Pumasok ako sa loob at doon ko nakita ang ilang mga libro. Dali-dali kong kinuha ang isang libro at isa-isang binuklat at binasa ang bawat pahina. Hindi nga ako nagkamali. Yon ang mga libro na ginagamit ng tatay ko sa pambabarang niya. May mga orasyon na nakalagay doon. Kinuha ko ang aklat, pinag-aralan ng palihim dahil alam kong di kagustuhan ng aking ama na matuto ako ng pambabarang.
Pero sadyang wala na akong maisip na paraan para iligtas sila. Nabasa ko rin kasi sa isang aklat na walang makakapagpagaling sa barang kundi ang isang mambabarang din. Inisip ko na noon na maaaring nakatakda na ang ganoong pangyayari dahil sa ayaw at sa gusto namin ay maipapasa sa akin ang pambabarang. Dahil sa aking pagbabasa ay nalaman ko na rin sa wakas ang mga pinaggagawa ng tatay ko. Kung bakit siya nagtitirik ng itim na kandila, kung bakit siya gumagamit ng bungo ng tao at kung bakit siya nag-uusal ng mga orasyon. Naintindihan ko ang lahat ng ginagawa niya. Hindi ko na siya masisi. Alam kong hindi niya rin ako sisisihin kung sakaling sumunod ako sa yapak niya bilang isang mambabarang. Pero mabuti ang aking hangarin. Ang gusto ko lang ay gumaling sila. Hindi ko hangad ang maghiganti. Wala na si Aga. Nagbayad na siya sa kasalanan niya. Hindi ko na rin kailangang gantihan pa si Don Mateo dahil sa ginawa niya sa magulang ko. Pare-pareho lang kaming nasasaktan. Gusto ko lang ay gumaling ang mga magulang ko at matuldukan na ang lahat ng paghihirap namin. Naging malaking hamon sa akin ang pag-aaral sa librong yon. Pero hindi ako nagpatinag dahil ginawa kong inspirasyon ang aking mga magulang. Ilang linggo ko ring inaral ang libro ni tatay. Hindi na ako dapat pang magtagal doon dahil nanganganib na ang buhay nila ni nanay. Sa tingin ko ilang linggo na lang din ang itatagal ng tatay ko base sa itsura niya kaya dapat ko na siyang agapan. Si nanay naman ay nakakapagsalita pa naman dahil nahuli siyang nilagyan ng sumpa. Isang araw habang binabantayan ko sila ay nakita niyang hawak ko ang libro. Evelyn, ano yung hawak mo? Sa ama mo yung librong yan ha? Bakit nasa'yo? Oo, Nay. Nakita ko po to sa loob ng silid ni tatay at tiningnan ko lang. Bakit mo hinawakan ang librong yan? Hindi mo ba alam na delikadong mga tinuturo niyan? Huwag mong sabihin. Gusto ko lang po malaman ang mga impormasyon sa loob nito. Baka makatulong to sa pagpapagamot kay tatay at sayo po. Anak, isang sumpa ang pagiging isang mambabarang. Ayaw namin ang iyong ama na pati ikaw ay. Naiintindihan kita, Nay. Pero sana, maintindihan niyo rin na gagawin ko lang to dahil gusto kong gumaling kayo at makasama pa ng matagal. Pero anak, inilalagay mo lang ang sarili mo sa kapahamakan. Ang pambabarang, hindi basta-basta. At may mga epekto itong maaaring hindi mo magustuhan. Huwag ho kayo mag-alala. Nalalaman ko ho ang limitasyon ko, tsaka wala na ho tayong malalapitan kundi ang kumapit sa demonyo para lang gumaling kayo. Anak, sana hindi mo isinuong sarili mo sa ganitong mga pagkakamali. Mas manalig ka sa Diyos. Sana. Gusto ko po, Nay. Pero masyado na hong matagal yung hinihiling kong tulong galing sa Kanya. Tinalikuran na po tayo ng Diyos na yon. Patawarin niyo po ako kung kailangan ko pong gawin to. Para po to sa inyo. Kapag natapos to, nangangako ko na hindi ko na muling hahawakan ang aklat na to. Ang gusto ko lang po gumaling na kayo ni tatay. Mas gugustuhin pa naming mamatay, anak. Ayaw kung maski ikaw ay mapahamak. Kayo na lang pong meron ako. At hindi ko po hahayaang mawala kayong dalawa sa akin. Muntik na po akong mabaliw dahil sa nangyari at kung mawawala pa kayo, matutuluyan na ako. Kaya hayaan niyo na po ako, Nay. Wala na rin pong magagawang pagtutol niyo dahil buo na po ang pasya ko. Kahit nalabag sa loob niya, ay hinayaan na lang niyang gawin ko ang aking gusto. Nagpatuloy ako sa pag-aaral ng mga librong yon hanggang sa maisaulo ko na ang lahat ng orasyon at doon ay masasabi kong handa na akong gamutin sila. Madali ko na lang ding matukoy ang bumarang sa aking mga magulang dahil sa mga nalaman ko, pero hindi pa pala yun ang lahat ng kailangan ko. Sa silid kasi na ipinagbabawal, habang inaayos ko ang mga gagamitin, ay muli na naman akong nakakita ng isang libro. Itim na itim ang pabalat nito kaya nakakaintriga. Nang buksan ko ito, ay agad kong naramdaman ang malamig na hangin sa paligid. Sobrang dilim sa silid na yon at dahil saradong-sarado, ay imposibleng makakapasok ang malamig na hangin.
Habang binabasa ay napag-alaman kong libro pala ito na pantawag sa masamang espiritu upang mas mapalakas ang kapangyarihan sa kaliwa. May mga nakalagay din ditong mga hakbang upang makatawag ng malalakas na espiritu at isa sa mga yon ang pag-aalay ng bangkay ng sanggol habang niriritwalan. Doon ay naalala ko ang aking anak na inilibing sa aming bakuran. Hindi na ako nag-alinlangan noon kahit pa ialay ang aking walang kamuwang-muwang na anak dahil matagal na itong walang buhay. Hindi naman siguro masamang tulungan niya akong mapagaling ang lolo't lola niya. Baka siya pa ang daan para mailigtas ang aking mga magulang, kaya't lalong naging buo ang loob ko sa gagawin ko. Dali-dali kong hinukay ang labi ng aking anak sa aming bakuran. Wala nang pandidiri para sa akin. Wala na rin akong takot at konsensya. Agad kong kinuha ang garapon kung saan nakalagay ang maliit na bangkay ng anak kong hindi pa naman buo ang katawan. Ilang buwan pa lamang kasi siya nang mawala sa akin. Pagkakuha ko ay saka ako muling bumalik sa bahay. Sinunod ko ang lahat ng hakbang na nakasulat sa libro. Lahat, kahit na ang mumunting mga detalye ay hindi ko pinalampas. Sinundan ko na rin ang orasyon na nakasaad sa ritual. Inilatag ko ang mga itim na kandila sa paligid ng lugar na pinili ko at sinusunod ang mga turo ng libro. Isang pang-akit ang inilagay ko sa gitna, kasunod ang mga dahon at mga halamang binanggit. Ang mga apoy ng kandila ay tila ba sumasayaw. Naramdaman ko sa pagkakataong yun na parang may mabigat na enerhiya. Ang hangin ay naging mas malamig at mas mabigat. Bumilis ang pagtibok ng aking puso. Nakaramdam ako ng takot pero binawi ko ang takot na yon dahil determinado na talaga akong mailigtas ang mga magulang ko. Nagsimula akong bumigkas ng mga incantation na nakasulat sa librong yon. Narinig ko ang sarili kong boses na parabang bumabalik sa akin, parang may echo sa loob ng kwarto. Napansin ko na rin ang mga kandilang tila mas naging maliwanag at galit na galit ang ningas. Hindi ko alam na may ganito palang paraan upang mas mapabilis ang pagtatanggal ng sumpa sa aking mga magulang. Habang patuloy kong isinasagawa ang ritual, naramdaman ko ang kakaibang presensya sa paligid ko. Parang may mga mata na nagmamasid. Sa kabila ng aking takot, hindi ako nagpatinag. Alam kong kailangan kong tapusin ang ritual kahit na ang bawat hakbang ay tila nagdadala ng higit pang kaba sa aking dibdib. Pagkatapos ng ilang minuto, naglagay ako ng huling sigaw ng dasal at tinapos ang ritual. Pinatay ko ang mga kandila at dahan-dahang naglinis ng lugar. Ang pakiramdam ko ay parang natapos ang isang mahaba at nakakapagod na laban. Sana naman maging okay ng lahat. Sana nagawa ko. Sana tama ang lahat ng hakbang na ginawa ko. Sana tuluyan ng gumaling ang mga magulang ko. Maya-maya ay tila isang bulong ang narinig ko mula sa kung saan. Bagamat hindi malinaw ang sinasabi, ay parang naririnig kong tumatawa ito at sinasabing ang kaluluwa ko ay kanya ng pagmamayari. Pinakinggan ko siya ng mabuti pero katahimikan na ang sumalubong sa akin pagkatapos noon. Inisip ko na lamang na isang pangitain o kaya naman ay dahil lamang yun sa labis kong pag-iisip. Kaya kung ano-ano na lang ang aking naririnig sa paligid. Nagmadali akong pumunta sa silid ng aking mga magulang upang malaman ang kanilang lagay. Nakahiga lang silang pareho noon, butot balat pa rin at mahimbing na natutulog na parabang walang iniindang sakit. Nakita ko rin ang mga uod at insektong gumagapang palayo sa kanilang mga katawan. Ilang araw pa ay napansin ko nang lumalakas na ang katawan ng mga magulang ko. Halos mapaiyak ako sa tuwa dahil malaki ang pagbabago sa kanila. Nay, kaya mo nang umupo? Malakas na ba kayo? Oo, anak. Kahit papano medyo lumalakas-lakas na ako. Salamat at mukhang dinidinig tayo ng Diyos. Palagi kasi akong nananalangin eh. Walang araw na hindi ko siya kinakausap. Ganun po ba? Mabuti naman po.
Ngumiti si nanay habang ipinapakita ang kaunting sigla na meron siya. Nakakatuwang makita na kahit sa mga simpleng galaw, may mga pagpapabuti sa kanyang kondisyon. Ang mga madalas na pag-ubo at panghihina na dati niyang nararanasan ay tila nabawasan. At ang kanyang mga mata ay tila muling nagkaroon ng naming. Samantala, si tatay naman, bagamat may malalalim pa ring sugat sa katawan, ay kaya na ring magsalita. Hindi pa niya kayang bumangon pero dahil sa nakikita ko ay nagkaroon ako ng pag-asa na tulad ni nanay ay lalakas din siya. Matatapos na ang aming kinakaharap na problema. Bakit ganyan ang itsura mo? Pasensya na po, ilang araw na po kasi akong di nakakaligo at nakakapag-ayos ng sarili dahil sa pag-aalala ko sa inyo. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Nakikita ko, anak, ang itim na aura sa iyong katawan. Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Pinakialaman mo ba ang mga gamit ko? Hindi na po ako magsisinungaling, patay. Opo, pinag-aralan ko ang pambabarang para malabanan ko ang may gawa nito sa inyo. Pero tay, nagtagumpay ako. Wala nang sumpa, gagaling na kayo. Bakit mo ginawa yon? Alam mong hindi ko gusto na matutunan mo ang ganoong bagay. Para po sa inyo. Tulad niyo, handa ko ring ibigay ang buhay ko para sa inyo ni nanay. Nagawa ko lamang yun dahil ayokong mawala kayo sa akin eh. Ganun ba? Huli na pala ang lahat para sa iyo. Pasensya ka na, Evelyn. Hindi mo lang kita napigilan. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Matagal kong itinago ang tungkol sa aking nakaraan para maprotektahan ka. Pero ako rin pala ang magdadala sa iyo ng lahat ng ito. Wala po kayong kasalanan, tay. Ako pong nagdala ng lahat ng to sa pamilya natin. Dahil hindi mangyayari ang lahat ng to kung hindi ako nagpabola kay Aga. Iyon na nga, anak. Kung sana'y nagawa kong magtimpi at ipinaubayan na lang ang lahat sa Diyos, hindi sana mangyayari ang lahat ng ito. Kung hindi ko binarang si Aga, hindi na sana ako ginantihan ni Don Mateo. At hindi mo na sana kailangan pang ibenta ang iyong kaluluwa sa masamang espiritu. Tawarin mo ko, anak. Hindi ko sinasadya. Tama na yan. Baka mamaya ay magkaiyakan pa tayo rito. Tapos na. Nangyari na ang mga nangyari. Pare-pareho naman nating hindi ginusto to eh. Pero maski ganon, sana sa oras na ito natuto na tayo sa ating mga pagkakamali. At ikaw, anak, kailangan mong humingi ng tawad sa Diyos. Bumalik ka sa Kanya. Hindi pa huli ang lahat para sa inyo ng tatay mo. Opo, Nay. Magmula po ngayon, hindi na po ako mambabarang. Yun na po ang una at huli kong gagawin ng bagay na yun. Sana mapatawad ako ng Diyos sa mga nagawa ko. Anak, salamat ha. Salamat sa lahat ng naging tulong mo sa amin. Maiintindihan ka niya, anak. Humingi ka lang ng tawad ay pagpapatawad siya. Evelyn, anak, patawad. Mahal na mahal ka namin ng nanay mo. Ikaw ang pinakamahalagang bagay sa buhay namin. Salamat sa lahat. Nahanap po kayo. Dami ng luha nang nawala sa akin eh. Ang mahalaga ngayon, tapos ng paghihirap natin, magsimula po tayo ulit ng magkakasama, ha? Evelyn, anak ko. Mahal na mahal ka namin ng nanay mo. Mahal na mahal ko rin po kayo. Pagkalipas ng ilang buwan ay unti-unting bumalik sa normal ang aming buhay. Bagamat may mga natitira pang peklat mula sa nakaraan, ay pinili naming kalimutan ang lahat at hinayaan na lamang si Don Mateo. Hindi ko na siya binalikan. Hindi ko na rin siya binarang dahil nangako ako kina nanay at tatay na ititigil na ang paggawa ng masamang bagay na yon. Hanggang sa nabalitaan na lang namin na tuluyan ng nabaliw si Don Mateo at kinuha na ng ibang kamag-anak. Nagpatuloy kami sa buhay namin at nagsimula ng panibago. Ipinagpatuloy ko ang aking pag-aaral at sa kasalukuyan ay isa na akong maestra.
Palaging nakaantabay at nakagabay sa akin ang mga magulang ko. Sama-sama naming hinarap ang mga hamon ng buhay. Mas malapit pa kami sa isa't isa at nagsimulang magplano para sa aming hinaharap na naaayon sa turo ng dakilang lumikha.